Laging para sa bayan at sining. PNU, The Thespian Society. Tatlumpung taon na ang nakalipas nang magbukas ang telon ng pinakaunang teatro sa loob ng normal. Simula noon, marami ng mga kaisipan ang nalinang. Mga boses na binigyang lakas. At mga katawang napatatag. Sa 30 taon, iba't ibang individual ang nabigyan nito ng pagkakataon na makapagtanghal. At sa bawat pagtatanghal na iyon, marami ring mga manonood ang naabot at namulat sa katotohanan. Dahil noon pa man, hangad na ng organisasyon na makabuo ng produksyon na hindi lamang para sa sining, ngunit para sa bayan din. Maraming mga hakbang ang kinailangang tahakin upang matupad ang mga hangaring ito. At sa bawat hakbang na iyon, naroon ang kasiyahan at tagumpay. Kasama ng mga ngiti na hindi lamang binuon ng mga natamo pagkatapos ng isang produksyon, ngunit ng mga napulot at natutunan din sa prosesong pinagdaanan. Tulad ng sa iba, kaakibat ng bawat tagumpay ng isang organisasyon ay ang danas ng pagsubok at hirap. May mga panahon na hindi naging madali ang paghahanap ng mga gamit, pag-iensayo, at kung minsan ay ang mismong pananatili sa loob ng bilog. At sa mga pagkakataong iyon, naging motibasyon ang hangarin na makapaglingkod sa lipunan gamit ang teatro. Bukod dito, naging sandalan din ng bawat miyembro ang isa't isa. Itinuring ang organisasyon na isang pamilya na makakasama sa bawat yugto ng kasiyahan at kahirapan. Dahil dito, naging matatag ang pagsasama ng mga tao na bumubuo ng organisasyon. Naging maganda ang produkto ng samahan na nababalanse ng pagmamahal ng isang pamilya at respeto ng isang kasamahan. Kaya naman, hindi mabubuo ang The Thespian Society kung wala ang mga miyembro nito sa loob ng 30 taon. At gayon din naman ang pagpapasalamat nila sa organisasyon na nagbigay pagkakataon na matuto at mahubog ang bawat individual. Pero ano nga ba ang pinagpapasalamat ng mga taong ito? Ang mga aral, memories, mga taong tumulong sa buong Thespian journey ko. Hindi lamang yung mga technical na bagay, kundi yung mga aral din sa buhay na napulot ko rin sa mga ate at kuya, sa iba't ibang experiences ng batchmates ko, at sa iba't ibang experiences na nararanasan namin sabay-sabay habang kami ay miyembro o bilang miyembro ng Thespian. For me, pinapasalamatan ko yung sobrang daming memories na binigay sa akin ng org. Especially dahil hindi lang naman sila fond memories, kundi talagang makabuluhan din. And I know na pagdating ng panahon, I will look back at these years, even if at some point, naging worst years of my life yung college years ko because of the pandemic. At least, looking back, meron dong liwanag, which is yung bilog. Yung mga alumni, batchmates, co-officers, at syempre pati na rin yung mga members. Sila yung nagbigay inspirasyon sa akin, tumulong, sumuporta, at nagmahal mula noon at ramdam na ramdam ko pa rin hanggang ngayon. Sa loob ng 30 taon, ito na ang The Thespian Society. Ano pa kaya ito sa mga susunod pa? Patuloy pa tayong mag-expand and makilala tayo hindi lang sa Manila, kundi sa buong Pilipinas. And syempre, dapat manguna dyan yung suporta na makuha natin mula sa pamantasan. At makaroon tayo ng collaborations with ng mga theater groups. And sana makasali pa tayo sa mga contest, competition. At patuloy lang tayo mag-produce ng mga plays,
na naglalaman talaga ng mga issue na hindi nakikita ng mga Pilipinas. Makapagpatuloy pa yung organisasyon kahit na mahirap ngayong pandemya. Tsaka mas maging isa pa yung mga members sa kung ano nga ba yung purpose nila sa pagsali sa organization. And yung pangarap ko naman para sa mga susunod, dahil syempre last year ko na rin, hopefully, is sana makapag-perform sila sa Metropolitan Theater, makasali sa mga theater festivals, lalo na yung international, syempre mataas yung pangarap natin, kahit na sa mga short categories lang, and makapag-collaborate sa mga malalaki pang theater organization. Ang aking vision para sa Bilog ay makapaghaplos pa ito ng mas marami pang PNU1s at future PNU1s. PNU1s na hasain yung kanilang talento at kaalaman, hindi lamang para sa kanilang sariling kapakanan, kundi para sa kapakinabangan ng bayan at sining. Lagid-laging para sa bayan at sining, PNU, The Thespian Society. Ang produksyong ito ay hatid sa inyo ng aming corporate partners, Student Volunteers Organization, at PNU NAMI. Paalala, ang kahit anong karakter, eksena, at iba pang mababanggit sa dula na may pagkakahawig sa totoong buhay ay nagkataon lamang. Ang kahit anong pagkakatulad sa totoong mga tao, buhay man o patay, mula sa nakaraan o sa kasalukuyang panahon ay hindi sinasadya. Bukod dito, binibigyang diin na ang nilalaman ng dula ay sumasalamin lamang sa tindig ng organisasyon at hindi sa pangkabuoang institusyong kinabibilangan ng mga taong kabilang sa produksyon. Halika na! Bilisan niyo, nandito na! Tahimik. Huwag kang maingay para hindi nila tayo marinig. Para hindi nila malaman kung nasan tayo. Magsisimula na yung dula. Makinig kang mabuti sa akin para malaman mong katotohanan, ha? Ipinagbabawal ang anumang forma ng pag-screen record ng kahit anong parte o eksena ng dula. Pinagbabawal din ang paggamit ng masasamang salita sa comment section. Maaari tayong makaranas ng isyong teknikal habang ini-ere ang dula. Ang mga dulang ito ay naglalaman ng masiselang tema, lengguwahe, karahasan at sexual na mga eksena na maaaring hindi maging angkop sa mga batang manonood. Patnubay ng magulang ay kailangan. At ang mga sumusunod na eksena ay maaaring nagtataglay ng nakababahalang mga tunog at pagkislap ng ilaw. Tandaan mo, hindi ka man namin nakikita. Nakikita ka niya. Ikaw rin. Ayaw mong magkasala sa kataas-taasan, di ba? Ayan na! Ewan mo at ewan natin sinong may pagkana at bakit ba tumilapon ang ginto
Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang boses ng pagtindig at paninindigan ang mangingibabaw. Hindi pa huli upang magsalita. Itama ang kasinungalingang matagal nang pinaniniwalaan ng karamihan. Walang anumang kamalian sa pagpiling manindigan sa gitna ng katahimikan ng karamihan. Bagkus, isa itong matibay at matapang na simbolo na hindi lahat ng tao ay takot, tulog at walang pakialam. Tama. Mahirap at nakakatakot man ang mga unang hakbang sa pagkilos at pag-imik, pero kailangan mong manindigan. Hindi lang para sa sarili, kundi lalo na't pati para sa kapakanan ng pamilya. Sa ikalawang produksyon ng PNU The Thespian Society ngayong ika-30 artistikong taon, inihahandog namin ang Apprentice Showcase na may temang katahimikan na binubuo ng 3 dula. Ang babaeng pinagpala sa lahat, sa panulat ni Akea Aliada. Mga ngatok sa panulat ni Kenneth Steven Salcedo. At ang ihip sa panulat ni Kaleha Joy Roque. Halina't samahan kami sa iba't ibang yugto at panahon kung saan ang pagpiling kumilos at magsalita ay malaking gampanin sa kani-kanilang mga istorya. Manood, mamulat, tumindig, kumilos, umimik sa gitna ng katahimikan. Sa sentro. 30 minutos makalipas ang alas 11, Marso 1 ay ang tanda ng pagsisimula ng taunang pagbisita ng ihip. Paalala, para sa kaligtasan ng lahat, simula ngayong gabi hanggang sa katapusan ng buwan ay wala nang maaaring makalalabas sa sentro, bayan, at dulo. Bilang paghahanda ay mangyaring sundin ng mga sumusunod. Una, panatilihin ang sarili sa loob kung saan hanggat maaari ay walang butas o siwang na pwedeng pasukan ng ihip. Pangalawa, siguraduhin na sapat lamang ang pagkain at tubig upang hindi maakit ang ihip sa oras na makaakit at marinig ang babala ng kanilang paglapit. Tanda ito na kailangan na magsunog ng pagkain. Pangatlo, alas 12 ng gabi, pinakasensitibo ang ihip. Pang-apat at huli, maging kalmado sa kahit na anong oras. Muli, magandang gabi, hangad ng sentro ang kaligtasan ng lahat. Oh my God! I am so excited! It's my favorite time of the year again! Last year was just amazing and sad. Oh. Well, anyways, before that, good evening
We are broadcasting live from your beloved Centro! My God! My God! Droid 13. And to everyone watching, don't get me wrong ha. Ang aking simpatya ay nasa mga kapatid natin sa dulo. Alright. Kaninong family ba ang feature natin ngayon? Ang pamilya ng mga Garcia sa dulo. Sally Garcia, 43 years old. Ang ancient. Sebastian Garcia, 39 years old. Bakit ganyan itsura niya? Ting Garcia, 25 years old. So pangit. Lori Garcia, 20 years old. Ang asin. At Marion Garcia, 16 years Skinny old. legend. Look at her collarbone. Sila ang opisyal na bubuo sa ngayong taong pagbisita. Thank you, Droid 13. But first, this broadcast is brought to you by Secure Vision's SBCam A40, your real-time day and night body camera, supporting you with the best experience of witness. Through SV, we make you feel safe. Wala nang patumpik-tumpik pa. SBCam A40, roll camera! Marion, kaysa bumasangot ka dyan, ay pwede bang tulungan mo na lang dito si ate? Dali na, papalan mo na yung mga siwang dyan. At isa pa pala bunso, yung lapel at camera mo, ayusin mo yan. Alam mo namang kailangan marinig tayo sa bayan at sentro, di ba? Alam mo, te, hindi ba pwedeng magpahinga ng kaunti? Isipin mo, bayan pa lang, sobrang layo na sa atin yung sentro pa kaya na nilakad natin ngayon? Nako, huwag ka magreklamo. Ngayon lang to. Sige nga, saan tayo kukuha ng pagkain sa isang buwan ng walang labasan? Swerte ng mga tigabayan mo, te. Maganda bahay, matitibay, kaya kahit isang katutak yung tabi nilang pagkain, ayos lang. Kahit makit yung mga ihip. Walang butas eh. Walang papasukan. Kaya ligtas mula sa kagutuman, ligtas din mula sa kamatayan dahil sa ihip. So, gusto mo ba sa bayan? Sus, saan naman tayo kukuha ng pangdonasyon? Bakit kasi may pagdonasyon-donasyon pang nalalaman yung sentro? Hindi ba pwedeng lahat na lang ay doon manirahan at makatanggap ng ganong bahay at benepisyo? Hirap maging mahirap. Ba't kasi may ihip-ihip pa dito sa lugar natin? Paano te, pag sina Tita Selly maraming tabing pagkain? Tas dahil doon naakit yung mga ihip-ihip, eh di damay tayo. Tayong pamilya na lang yung nasa parte ng dulo na to ah. Eh di magsusunog tayo hanggat hindi na tayo makaakit ng ihip sa dami ng pagkain. Ganun lang. Bukas ang pinto! Marion, tubig na! Ota, mukhang pagod po kayo. Pauwi niyo lang po galing sentro? Oo, hindi ba halata? Mahabagil! Napakalayo ng nilakad ko. Bakit hindi kasi itagawa yung daanan dyan para naman mabilis ang lakaran papuntang bayan at sentro? Akala ba nila lahat may pambili ng sasakyan? Ang gusto ko to eh, ang puro sa tagal ko. Eh wala naman po atang podo ang sentro eh. Ano? Eh saan kinuha yung pagpapatayo ng bagong sugalan doon sa bayan? Baka po inipon po nila. Pihadong galing sa donasyon ng taong bayan. Marion! Ano ito nga rito? Ano to? Ano mo ko bata? Hindi nga ako binaukan dito. Oh,
Marion, bunso. Dali na. Mahal mo na si tita ng tubig. Alam mo namang malaki yung utang na loob natin dyan, di ba? Kapatid Sebastian! Ano naman kinagawa mo dyan? Diyan na naman po kayo natulog, ano? May bahay naman kayo, ah. Kanina pa kaya ako naghahanap dito. Nakita niyo ba si Mary Joy? Sino yun to? Nobya mo? Hindi, ate. Pusa niya. Mahamagin, Sebastian! Ni ang sarili mo nga hindi mo mapakain. Nagdagdag ka pa ng pusa. Anong maihahatid sa'yo niyan? Uy, anong oras tayong kakain? Anong kain-kain? Bukas na. Wala pa naman ako nabalitaan na may namatay na sa hindi pagkain na isang araw. Saka sa mga tigabayan at sentro lang yon. Huwag ka nang umasa. Bakit? Mayaman ka ba? Eh, ang dami naman nating tabing pagkain ah. Nakailang balik pa tayo sa sentro. Anong marami? Gago. Pumikit ka na ha. Pumikit ka na. Kasi kung hindi ako magpapapikit sa yung super ka. Magin. Marami kayong tabi? Marami kayong tabing pagkain? Huwag kang mga ilang lori. Huwag kang mga ilang lori, ya? Bakit? Yung tabing pagkain, di ba pinakailaman ko? Hindi, di ba? Ingay! Ano ba? Lori, anong oras na ba? Alas 11:45 na ng gabi, 15 minutos bago ang pagbisita ng ihip. Oh my God! Did you hear that? Or ako lang? Yung tunog ng ihip pag naakit sila sa dami ng food! Meron na ba? Meron na ba? Ha? Naku to? Ang naririnig ko lang ay yung parang alulong ni Tito Ping at ni Tita Norma tuwing gabi yung parang sakit sa tenga. Ayun, hindi yun ang tinutukoy ko ah. Ano ba? Sa bagay, hindi nyo pa alam to, no? Nung nabubuhay pa yung lolo nyo, ni isang beses, hindi tayo nakaakit ng ihip. Iba rin talaga ng mga nasa dulo, ano? I remember, they were like, sobrang nag-struggle. Every time bumibisita, ang ihip! My heart. Droid 13. Roll VTR! The Arbiter, tuwing panahon ng pagbisita ng ihip. Bago pa sumapit ang alas 11 ng gabi kahit wala pa ang tunog, ay nagsusunog na agad sila ng pagkain. Kaya madalas, toyo at asin na lamang ang natitira sa kanila. Poor fellas! Now tell them, Droid 13, ano ba kasi ang nangyayari pag may ihip? Kikitilyon ng buhay kada 5 minuto. Kaya nga dapat walang butas ang tahanan upang hindi makapasok kung sakaling makaakit. Sa kadahilanan na din na hindi tiyak kung sino ang babawian dito. O siya. Mabuti pa, Lori, kumuha na kayo ng kahoy tulad ng dating gawi. At ikaw naman, Marion, tawagin mo ng Tito Ping mo doon. Nang may maambag naman siya. Paano po pag may ihip sa labas? Wala pa namang alas 12, Marion. At saka, wala pang tunog oh. Hindi pa natin sila naaakit. May balak po ba tayo? Mahabagin! Gusto mo na bang mamatay? Hindi po. Kaya nga po, kailangan ko po ng pangontra. Kutsilyo, kawayan, kahoy, mukha ni Tito Ping. Tama yan! Always be prepared. Bakit hindi ka na rin magsama ng asin or dasal? Malay mo, makatulong ito. Wala nang ibang maaaring panangga sa ihip. Baliwala din ang matatalim na bagay. Makakasaksak ka ba ng hangin? Makakasak ka ba?
Oh, another learning. Oh. How about our viewers? Wala ba kayo isasuggest sa ating comment section? Let's all be active, people! Sebastian! Sabi ng asawa ko, wala ka pa ring trabaho? Ako nang bahala dun, ate. At saka, alam mo naman, di ba? Di ko ginustong tatanggal yung amo ko. Huwag mo nga akong igaya dyan sa asawa mo. Kaya nahihirapan yon dahil walang natapos. Oh, hindi ba, Lori? Pati pag-aaral ngayon ay pinapanigan na? Hindi na para sa lahat. Oo, masyado na pong mahal. Mahabagin si Sebastian, bakit kasi hindi ko na lang mag-asawa? Mag-anak! Nang may mag-alaga naman sa'yo. Bakit ko pa paparanas sa mga giging anak ko yun? Masyado nang mahirap ang buhay, Ate Selly. So, ay nako, gusto ko nang umuwi. Unang araw kasi talagang pinakamahirap eh. Naku huwag po kayo mag-alala. Kapag nakapagsunog po tayo ng sapat na dami ng pagkain, panigurado, sa mga susunod na araw, hindi na tayo makakaan. Narinig niyo ba yun? Nahabagin! Ito yung unang pagkakataon na nakaakit tayo. At pag sobrang dami pagkain yung kailangan natin tutugin. At maubos. Hindi pwedeng magutom ang tinatin. Junjun at tuntun ko. Ate Selly. Ano na pong gagawin natin, ate? Paano po pag bigla tayo natake ng ihip, Ate Selly? At naputo ng kamay ko, Ate Selly. Si tatay lang ang may alam pagdating sa ganito eh. Hoy Marion, kumuha ka ng pala at hukayin natin si ta. Aray! Gamitin mo utak mo, Ping, ha? Gamitin mo. Kung maputol man ng mga ihip, yung kamay mo ay ayos lang. Makasalanan yung kamay mo, hindi ba? Ano pong kandalaman ng kamay ko rito, Ate Selly? Eh di ba, professional na magnanakaw ka to, Ping. Hoy, bakit? Kasalanan ko ba na yun lang ang kaya kong gawin? Kasalanan ko po ba na walang tumatanggap sa akin sa bayan o sa sentro, Ate Selly? Kuya Sebastian, lagi niyo po akong sinasabi na subukan mo lang, Ping. E paano ko nga po subukan? Eh ang hanap nila ay may karanasan na. Paano magkakaroon ng karanasan kung hindi naman nila ako tinatanggap? Di ba? Saka ate, hindi ko kasalanan na walang nagtitiwala sa mga tigadulo. Ayon sa record, ilang taon nang lumalala ang kaso ng nakawan sa bayan at ang pangunahing dahilan nito ay ang mga trabahador galing dulo. Dahil dito, kahit ang mga malalaking negosyo ay nagsasarado. Oh my God! Grabe, people! Oh, that's the reason pala! I heard nga sa isang friend ko na nanakawan daw sila kasi they hired someone na peke ang nilagay na pinag-aralan. Scary! Oh! Ganyan ba silang lahat dyan? I hope na. Siguro pa, kumalma muna tayo, ano? May 10 minuto pa po bago mag-alas 12. Ligtas pa po tayong lahat. Hoy, Lori. Kasalanan niyo to ni Marion eh. Napakadami yung tabing pagkain. Naakit tuloy ang ihip. Sunog ka mag-isa mo. Sumusobra ka na. Ano? Teka, bakit parang kasalanan ng ate ko? Pare-pares lang naman tayong may tabing pagkain na. Kung di lang namin nalamay, baka kayo yung dahilan kung bakit sila naakit. Marami po sa inyo, ano? Sumasabat na to ah. Oh, pasensya na po. Hindi ako ng kapatid ko yung sinasabi niya. Bunso, sa kwarto ka muna ha. Si tito at tita muna dito. Sige, pero pwede magsalita ka naman, ate. Naaabuso ka eh. Huwag kang tumahimik. Iniisahan ka na, ayaw mo pang magalit. Ang ingay na, ang tahimik mo pa rin. Kaya kailangan na nating magsunog. Para matapos ang lahat ng to. Oh, you know,
this is the reality of life. Diba, Droid 13? Anyways, gusto mo nito? OMG! Binigay lang to ng isang friend ko from the Centro. Madami daw kasi silang extra. Ayos lamang. Ano ba? Don't be shy. It's not like makakapasok ang ihip dito. Oh, see? So sturdy. Wala mga ingay. Maingay. Ta, sapat na po kaya yung tabi niyong pagkain para sa pagsusunog? Kung nagsunog ka na lang kasi ulit, Lori! Ang damot mo! Ha? Anong madamot? Tita, hindi po ako madamot. At isa pa, hindi naman po mauubos agad yung tabi niyong pagkain eh. Paano kung oo? Paano kung hindi agad natin mapaalis ng mga ihip? Paano kung kailangan natin sunugin lahat? Hindi pwede, Lori! Magsunog ka! Kayo naman po. Kayo naman. Base sa narinig ko kanina, marami daw po kayong tabing pagkain galing sa sentro. Inaakusahan mo ba ako, Lori? Ate. Tita Selly! Tita Selly, ano pong ginagawa ninyo? Sunugin lahat! Tita! Hindi pwedeng ako, Lori! Naiintindihan mo ba hindi pwedeng ako? Tita Selly, paano kami ng kapatid ko? Wala kami kakainin sa loob ng isang buwan. Mario, wala nang natira. Wala na. Selly! Ano yung ginagawa mo? Ba't ka nagagalit, Sebastian? Iniligtas ko lang naman tayo. Tingnan mo, wala na yung tunog. Nandiyan ba? Alas 12 na. Limang minuto ulit bago matake ang mga inhip. Ate, wag. Isa pa naman natin to, Ate Selly. Selly, uminahon ka nga. Ano ba yung ginagawa mo? Hindi pwedeng ako. Hindi pwedeng ako. Ate, ano ba? Pati ba naman ako papatusin mo? Ha? Kala ko ba natin susunog dito? Kaya ano yung ginagawa mo, ate? Ping! Makinig ka sa ate mo. Wala na tayong oras. Hindi ba gusto mo nang mapalit ang mga ihip? Ate, ano ba? Ibibigay naman niya na Ping kahit hindi mo ipilit? Lori! Ano mo itong dala ko? Para matapos na lahat ng to. Ate, hindi naman pwedeng kami lang magsasakripisyo ng pagkain. Hindi pwedeng kakain mo tong lahat, Ate Selly. At Selly! Hindi mo ba kayo magbigay kahit kaunti? Ate, tangina. Huwag mo naman sunugin lahat. Hindi si Norma. Kaya, hindi pwede, ate. Ano mangyari kay Norma kung isang buwan siyang di makakain ng sapat? Ha? Ate Selly, wala tayo sa bayan o sa sentro. Nasa dulo tayo at alam mo ang hirap ng pagkain dito. Dapat
Dapat naunawaan mo ko eh. Sa kanino mang ina. Oo nga, Ping! Ina rin ako, Ping! Pero kasalanan ko bang maaga mong binuntis si Norma? Isa pa, Ping. Hindi pa buhay ang bata, Ping. At nasa bayan naman sila, di ba? Pauwiin mo yung sinabi mo, Tiseli. Kahit gaano karaming tabing pagkain, ang pating meron kami hindi yun sasapat para sa isang buwan. At 5 bibig. Tapos mabawasan pa. Paano na lang 10 doon yung natuntun ko? Tita Selly, alam ninyong hindi patas yung ginagawa ninyo. Pare-pareho lang tayo ng sitwasyon dito. At isa pa, nagsasabi nyo, anong 5 bibig? Tita, wala kayong ibang papakainin bukod dyan sa batugan ninyong asawa. Matagal nang patay ang mga anak ninyo. Kaya tigilan niyo na yung pagiging gahaman ninyo. Sa tingin mo, gagawin ko to. Kung hindi ko kailangan, Lori. Kung may pangdurasyon lang ako para makapunta kami ng bayan, gagawin ko. Pero hindi mo ba nakikita? Hindi niyo ba nakikita? Nasa dulo tayo. Laylayan, wala tayo ibang pagpipilian. At saka, ano yung sinasabi mong patay na yung mga anak ko? Hindi sila patay! Hindi sila patay! Tapos na. Tapos na ang 5 minuto. Ate, ano na po nangyayari, Ate Selly? Ate, sandali. Narinig niyo kami, di ba? Nakikita niyo kami. Patawad po. Binabawi ko na po lahat ng sinabi ko kanina. Patawarin niyo po ako. Patawad po. Tulungan niyo lang yung ate ko. Tulungan niyo kami. Marion, kuhanin mo yung plastic na kanina pang hawak ni Tita Selly. Lori! Wala na yung mga ihip, hindi na tayo mabibigyan. Marion, kunin mo yung basket ng pagkain at pupunta tayo kay Tito Sheldon. Lori, ano yung gagawin mo? Katulad nga ng sinabi ni Tita Selly, wala tayong ibang magagawa kundi gawin ng lahat para mabuhay. Mapagpalayang umaga. Ang anunsyong ito ay mula sa sentro. 6 na oras makalipas ang 12:00. Masaya kaming ipanatig na walang apektado ng ihip sa sentro, bayan, at dulo. Panatilihin pa rin ang sarili sa loob ng ating tahanan. Muli, mapagpalayang umaga, hangad ng sentro, kaligtasan ng lahat.
balik